Handa na raw lumahok sa kampanya kontra droga ang ilang pari at pastor sa Cebu. Ang Integrated Bar of the Philippines o IBP naman, nagbigay ng mga paalala sa pulisya at publiko. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sa bahay na ito, sa gitna ng palayan sa Lingayen, inaresto ng Pangasinan Police ang isang nasa drug watch list umano na iginiit namang matagal na siyang nagbago. Agad ding dinakip ang target ng pulisya sa Cubao, Quezon City matapos namang makipag-abutan ng pera at droga sa mga nagpapanggap na buyer pero pulis pala. Arestado rin ang dalawang ibang drug user umano. Pero ang tinarget sa drug buy-bust operation sa Dinalupihan, Bataan, patay matapos umano makipagbarilan sa mga pulis. Napansin siguro na pulis ang kanyang transaksyon, bigla sa bumunot at natural. Hindi naman natin pwedeng hindi mag-retaliate, kaya yun, ang resulta ay namatay siya. Sa ibang pagkakataon, pinagdududahan ang drug ops tulad ng raid sa isang barangay sa Quezon City noong August 2016 na idinulog sa Korte Suprema kamakailan. Iniutos ng korte na wag nang lapitan ng mga pulis ang komunidad ng nakaligtas na si Efren Murillo. Git niya at ng ibang saksi, tanim lang ang mga droga at ang mga baril umano nila na hindi raw kayang bilhin ng mga biktimang nangangalakal lang ng basura. At dahil may ebidensya na raw silang rob out ang nangyari at hindi shoot out, nagsampa ng mosyon ng grupong Center Law sa Metropolitan Trial Court para muling buksan ang kaso ni Murillo. With respect to Efren Murillo and all the other victims na namatay, they were shot execution style talaga, point blank. And either they were kneeling down or sitting down. Yun lang ang conclusion na nakikita namin from the forensic result. Kung tutuusin, iba ang mga drug ops sa Oplan Tokhang lang o yung pagkatok lang para kausapin ang mga nasa drug watch list. Pero may paalala pa rin ang Integrated Bar of the Philippines. Dapat daw naka-uniforme at magalang ang mga pulis na kakatok. Sa araw at hindi raw sa gabi dapat ang tokhang kasama ang mga opisyal ng barangay. Hindi rin daw dapat pilitin ang mga tinotokhang na sumama. Kung tumanggi sila, hindi yun nanlabat. Hindi pwedeng mang-aresto ang mga pulis kung walang arrest warrant. At hindi pwedeng pasukin ang bahay kung walang search warrant. Kung may lumabag sa karapatan nyo, maaari kayong lumapit sa mga chapter ng IBP. Mayroon silang karapatan na hindi magsalita, no? To remain silent or to assistance of a lawyer of their own choice. Minsan nga may pinapipirma, no? Nako, it's really a no-no na kailangan talagang may assistance of counsel. Sinigundahan ang IBP ng pulisya na nag-alok na noon sa mga pari at religious leaders na sumama sa Oplan Tokhang para tiyak na walang abuso. Pag kumatok, i-open yung door. That's dos. Pag kayo'y pinilit na sumama, that's don. Don, huwag ka sumama. Dahil voluntaryo lang. Bagamat sinabi na ng CBCP na hindi naman sila kailangan samahan, may ilang pari at pastor sa Talisay, Cebu na handa raw sumama para ipakita ang suporta sa kampanya kontra droga. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.